Shocking. Shocking at saka talagang parang wala na tayong batas. Parang wala na. Kami sa Amerika, kami parang sa amin sana wala na kaming pakialam pero hindi kaya. Hindi kaya hindi pakialam. Dahil sobra. Kung ano, naiiyak ng iba doon. Kaya sa kunting paraan ay makatulong kami. Talagang in behalf of Atty. Valera, halos lahat ito. Grabe, nakakatuwa po itong maisog sa Amerika. Itong grupo ni Atty. Valera ba yun? Kung ikaw man ay nakikinig at nanonood dito, alam mo, humahanga ako sa iyo. Palakpakan natin. At dito sa nagpunta mismo para tumulong ho, nagdala ho siya ng mga pagkain galing sa Waxis. Uy, palakpakan natin. At namigay ho siya doon sa mga nagbabantay dyan sa KOJC. Alam niyo, nakakatuwa kayo sobra. Sobrang alam niyo yun, yung ganyang klaseng maliit, sabi nga niya, maliit lang na bagay itong tulong namin. Pero alam niyo sir, malaking bagay ho yan. Sabi nga, that thought that counts. Hindi, totoo, ito yung bagay na perfect that thought that counts. Yung malaki, maliit na tulong, pero yung pagiging aktibo ninyo na hindi naman ho napakalayo ng Amerika para umuwi pa kayo dito, mag-abala pa kayo. The mere fact nga na nagbuo kayo ng maisog o nag-gather kayo sa lugar ninyo, malaking bagay na yun eh. Tapos ganito pa ang ginawa ninyo, di ba? Grabe ho. Yan ang talagang kahanga-hanga. Siya talaga ang nag-volunteer na tutulong agad right away. Ganito ang naging tugon ni Edgar Carigma kaugnay sa kanyang sentimiento sa marahas sa paglusob ng PNP Special Action Force kung saan sabay-sabay na sinugod ang mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ sa headquarters nito sa Davao City, Prayer at Glory Mountain sa Tamayong Kalinan, Davao City at sa Kitbog sa Malungon, Sarangani Province noong June 10, 2024. Ipinunto rin ni Carigma na tila ba may naisirain ang imahe ng Davao City sa international community. Ang Davao City ay ang tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang malapit na kaibigan na si Pastor Apollo C. Kibuloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. Yung nag-iinitan ng Davao, halos lahat ng napapansin ko, lahat nakafocus sa Davao. Hindi ko alam kung bakit sinisira ang Davao samantalang very peaceful ang Davao. Dito ako nag-graduate ng college. May bahay ako dito noon. Peaceful masyado. Ngayon, may mga positive sa opisina pa mismo ng Mayor daw. So, talagang hindi ka panipaniwala. Dahil ang Davao ay galit sa droga. Oo nga tapos, naman. Sa Mayor's office mismo, na marami. Kaya sabi ko, hindi na maganda ito. Nasa Davao si Carigma na nagsilbing kinatawan ng hakbang ng Maisog USA para ihatid ang lunch meals na in-order sa Waxis Restaurant kasamang dose-dose ng bottled waters, soft drinks at grocery items para sa KOJC missionary workers na 24/7 na nagbabantay sa headquarters ng KOJC upang tiyaking protektado ang kanilang lugar para magsamba na sagrado para sa lahat ng Kingdom citizen at higit sa lahat, kanilang tahanan. In behalf of our President, Attorney Arnedo Valera at ni Attorney Angelita Cordova, ako inatasan na mag-supervise ng pinadalang tulong, konting tulong. So, pagpasinsahan nyo yung aming konting tulong na ibigay dito para kahit papano ay maibsan ang kahirapan ng mga brother natin dito, mga sisters na naghihirap, walang tulog dahil sa nangyaring gulo. At siguro may susunod pang mga tulong na bibigay kami pagkatapos ito. Of course, in behalf po sa the Kingdom of Jesus. Alam mo, ito lang yung gusto kong i-ano dito. Alam nyo, sabi nga nila if there is mali. Ulitin natin. Kung gusto,
May paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Alam nyo, yung pagtulong ninyo dyan, dahil talagang ginusto nyo, gumawa kayo ng paraan para makatulong. Maliit o malaking bagay, importante na ipahayag ninyo ang inyong pagtulong. Bakit ko ito binabanggit? Alam nyo mga kababayan, ako ho, nananawagan sa inyo, ito na ho yung pagkakataon. Ito na ho yung time. Ito na ho yung panahon na kayo ho'y maging bahagi ng mapayapang revolusyon. Mapayapa at legal na revolusyon. Para tayo ay magkaroon ng talagang tunay na pagbabago at bumalik sa dating kaayusan. Sobrang gulo na ho ng nangyayari sa gobyerno natin. Sobrang dami na ho ng mga hindi magagandang nangyayari sa bayan natin. And yet marami pa ho sa kababayan natin ang medyo bulag pa o nagbubulag-bulagan o baka naman talagang nasapalan lang ng pera kaya hindi na ho nagsasalita. Pero alam naman nila sa puso nila na talagang tayo ho ay talaga ho tayo ay bumalik doon sa dati na ayos na tayo ni Pangulong Duterte. We were proud as a country noon di ba? Pag sa ibang bansa, pag kami may OFW tayong namimit, yan ang sinasabi ng mga amo nila na kesyo, sana magkaroon din kami ng Duterte na leader. Yan ang sinasabi sa inyo di ba? Alam nyo yan. Pero ngayon meron niya akong isang Japanese friend na may asawa siyang Pilipina. Alam mo, sabi niya, hindi na ako muna babalik sa Pilipinas hanggang ang presidente yan. Hapon ho ito marunong mag-English to and explain niya. Kasi sabi niya pa nga, hindi ko nga maintindihan. Pagkatapos ninyong patalsikin yung ama niyan, ibinalik niyo pa yung pamilya. Alam mo, hindi rin ako makasagot Alam mo sagot ko? Hi, ganun lang. Hi, basta kumain na lang tayo. Kasi I cannot answer Hindi ko rin maintindihan, hindi ko rin masagot kung bakit hinayaan ng mga Pilipino yung ganong klaseng di ba? Bakit pinabayaan natin? And yet, tapos na ho yun. Tapos na ho yun. Ang importante ngayon ay maibalik tayo doon. Doon sa masasabi niyong mapayapang panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga kayo mga kababayan, nasa iba't ibang bansa, wag ho kayo manahimik. Sigurado ho ako, pag kayo ay nagkomento, nandyan ang mga trolls. Mga fake accounts. Magsiingay ang mga yan, babarahin kayo, babastusin kayo. Alam mo, minsan ganyan nga Kasi, di ba, meron akong page, yung Banat Bay, sa Facebook. Pero meron akong personal account. Doon sa personal account ko, minsan lang ako magpolitika doon. More on na mga vlogs ko na pagmumotor, ganyan-ganyan. Pero minsan may mga fake account na magko-comment doon. Alam mo, iban nyo lang. Tapos ang usapan. Huwag nyo silang bigyan ng karapatan, di ba? Na mambastos sa inyo. Iban nyo, i-block nyo. Hayaan nyo sila magsawa na gumawa ng account. Di ba? Pahirapan nyo sila. Huwag nyo na sagutin kasi pag sinagot nyo pa, hindi naman totoong tao yan. They are paid to say that. Bayado sila para gawin yan. Trabaho nila yan Ba't ka pa makikipagtalo? Di ba? Walang patutunguhan yun. Huwag nyo silang bigyan ng karapatan na bastusin kayo at kayo naman magpapadala. I-block nyo lang ng i-block. Ganun lang yun. Di ba? Iban nyo. Walang problema ho doon. Kasi anyway, hindi naman mga totoong yun. Totoong tao yan na nagko-comment pero maraming account. Kaya expect it na. Basta ang importante, kayo organic. Yun ang importante doon Kasi kayo, bawat comment ninyo, bawat share ninyo, bawat post ninyo, napapanood yan ng kaibigan nyo. Sila, wala naman silang kaibigan. Fake account nga Ang purpose lang yan, guluhin lang kayo.